Mapagpalang buwan ng Oktubre mga kababata. Alam nyo na siguro kapag ganitong panahon, kaliwat kanan na naman yung mga Halloween special. Siyempre, meron din tayong mga hinahandang entry para sa buwan ng katatakutan. Pero bago ko i-upload next week, hayaan nyo sana muna ako na i-compile ko ngayon yung ilan sa mga kwentong katatakutan natin ngayong taon. Para na rin siyempre sa mga ngayong Halloween month lang nakikinig ng mga ganitong content. Hindi ko na pahahabain. Tara, simulan na natin. Masayang araw sa iyo paring RJ at sa lahat ng tagapakinig mo sa Batang 90s Horror. Emong na lang ang itawag mo sa akin, isang nurse. Hindi ko alam kung bakit itong propesyon na to yung napili ko sa kabila ng kondisyon ko. Bale may third eye kasi ako at alam naman natin na kapag isa kang nurse, hindi talaga maiiwasan na mag-duty ka ng night shift. Ewan ko ba pero bata pa lang ako, problema ko na talaga yung pagiging bukas ng third eye ko. Hindi ko talaga magawang makasanayan. Ikaw ba naman papasok ka sa banyo tapos may makikita kang manong o bata sa harap mo habang jumejebs ka, matutuwa ka ba naman nun? Pero sa dami ng karanasan ko, etong ikikwento ko yung isa sa talagang hindi ko makakalimutan. Ito yung panahon na dyan pa ako sa Pilipinas nagtatrabaho bilang isang bagong nurse sa isang lumang hospital sa Kamaynilaan. Ayon sa unspoken rule ng mga baguhang nurse, kapag ikaw ang pinakabago, ikaw ang pinakawalang karapatang magreklamo. At dahil dito, otomatiko akong napunta sa pinakaayaw na shift nung mga kapwa ko nurse sa hospital na yon, ang night shift. Sa totoo lang, wala naman talagang problema, di ba? Kung tutuusin nga, mas peaceful magtrabaho pag gabi. Tahimik at karaniwan sa mga pasyente nagpapahinga na. Okay din yung night shift kung bago yung pasilidad ng hospital at hindi pinamamahaya ng mga ligaw na kaluluwa. Pero imbis nga na makakuha ng chill na duty sa pediatric ward, napadpad ako sa isang lumang hospital na mukhang may mas matagal pang pasyente kaysa sa mismong building permit nito. Dekada 50 daw nung tinayo yung hospital na tinutukoy ko. Tinayo ito bilang isang military hospital noong panahon ng digmaan. Pero matapos yung ilang dekada, ginawa itong general hospital. Bagamat marami sa lumang bahagi nito hindi na nagagamit. May mga bahagi ng ospital na tila hindi naabot ng modernisasyon. Yung ilang pader may bahagyang lamat pa. Yung iba namang tile sa hallway, may mga lumang mantsa na hindi matanggal kahit anong kuskos. Madaming bagay yung ayaw ng mga kapwa ko nurse sa night shift duty. Ilan dito, yung mga nakakapangilabot at di may paliwanag na pangyayari. May ilaw kasi sa bawat pasilyo na laging nanghihina kahit bago pa yung bumbilya at wala namang problema sa linya ng kuryente. Nagkikikisap ito tuwing gabi na parang may gustong iparating. Sa tuwing tahimik yung paligid, maririnig daw yung mahinang ugong ng lumang exhaust, tila buntong hininga na bumabalot sa buong ospital. Pero ang pinaka nakakakilabot na bahagi daw nito ay yung ika-4 na palapag. Ayon sa mga kapwa ko nurse, sinasabing dati itong isolation ward para sa mga may malubhang sakit. May mga pasyenteng namatay ng mag-isa sa kanilang mga kama, walang pamilya o kahit sinong nagbabantay. Ilang beses na rin may mga doktor at nurse na nagreklamo dahil nakakita raw sila ng anino sa dulo ng hallway o may naririnig silang may hinang boses sa mga kwartong matagal nang walang laman. Isa pa nga sa pinaka nakakakilabot na kwento ay yung tungkol sa isang babaeng pasyente sa room 417. Sinasabing isa siyang matandang babae na nakakonfine sa ospital noong dekada 80. May sakit siya sa baga at sa mga panahon na nakakonfine siya wala ni isang dumalaw sa kanya. Hanggang sa isang gabi raw, natagpuan siyang patay sa kanyang kama. Nakadilat yung mga mata, nakanganga yung bibig
at nakakunot yung noo na para bang may nakita siyang nakakatakot bago siya mamatay. Mula noon, maraming nurse na yung nagkwento na may nakikita silang isang matandang babae na nakatayo sa dulo ng hallway. Nakasuot daw ng lumang hospital gown na kupas na at may bahid ng dugo sa laylayan. Hindi daw gumagalaw, hindi rin siya nagsasalita, pero kapag napansin mong nakatingin siya sa'yo, wag na wag ka daw pipikit dahil sa sandaling mawala daw siya sa paningin mo. Mararamdaman mo na lang na may malamig na hininga sa likod mo. Ewan ko kung nantitrip lang yung mga kasama ko o baka suminghot ng kape o baka nang paprank dahil baguhan ako. Pero dahil nga naniniwala din naman ako sa mga ganung bagay, pinagkibit-balikat ko na lang. Kahit imposible nga, hiniling ko na sana naman walang multong magpakita sa akin. O kung meron man, sana naman hindi ako gambalain sa trabaho ko. Isang gabi nga bago magsimula yung duty ko, lumapit sa akin si Ate Roda, isang senior nurse na mukhang walang tulog mula noong 1995. Oh, Hemong, unang gabi mo to, di ba? Tanong nito habang nagtitimpla ng kape na mukhang 50% kape at 50% galit sa buhay. Opo ate. Excited nga ako eh. Sagot ko. Punong-puno ng enerhiya yung wika ko. Napailing na lang si Ate Roda. Ano? Excited ka pa? Hindi mo pa kasi alam eh. Tandaan mo to. Huwag kang papasok sa room 417 ha. At higit sa lahat, pag may tumawag sa intercom, huwag mong sagutin. Maliban na lang kung ako yon. Napakunot yung noo ko. Bakit naman te? Basta, sundin mo na lang. Paulit-ulit na nag-echo sa isip ko yung babala ni Ate Roda. Kinakabahan man, tumuloy pa din ako sa station ng mga nurse. Tahimik yung buong ospital. Tanging yung tunog lang ng wall clock at yung malayong hilik ng isang janitor ang naririnig ko. Huminga ako ng malalim at sinimulang i-check yung logbook. Iilan lang yung mga pasyente nung gabing yon. Karamihan mga matatanda na nakakonfine dahil sa komplikasyon sa puso o sa baga. Wala namang problema hanggang sa napansin kong may isang ward na walang naka-assign na nurse. Room 417. Bakit kaya walang naka-assign dito? Ilang oras na nga ang lumipas, wala pa rin nangyayari. Walang pasyente na nangangailangan ng emergency assistance. Wala ring doktor na nag-aalala. Sa madaling salita, ang boring. Para hindi makatulog, naghanap ako ng makakain. Pumunta ako sa pantry sa first floor kung saan may isang lumang garapon ng Kopiko Brown, ilang Blend 45 at isang plastic container na may label na "Tira ni Ate Roda, huwag kunin kung ayaw mong magkaroon ng masamang kapalaran." Napangiwi ako sabay napakamot sa ulo. Ayoko mo course, lalayo ako dyan. Minabuti kong maghanap ng distraction. Nakita ko yung isang lumang DVD case sa tabi ng TV station. Uy, Spirit Warriors. Solid to childhood. Bilang isang tunay na batang 90s, naisip kong panoorin to habang wala pang ginagawa. Pero bago ko pa may pasok yung CD player, biglang bumukas yung intercom. Nurse Emong, room 417, please check. Room 417, please check. Nanlamig yung bata ko sa narinig ko. Lahat ng sinabi ni Ate Roda parang nag-flashback sa akin. Teka, si Ate Roda ba yun? Dahan-dahan akong tumingin sa paligid. Tahimik pa rin yung station. Nilakasan ko na lang yung loob ko habang bumubulong sa sarili. Bahala na. Kinuha ko yung clipboard at tinungo yung elevator. Habang papalapit ako, biglang lumamig yung paligid. Yung hangin kanina na banayad lang, ngayon parang humahaplos na sa bato ko. Nang buksan ko nga yung elevator, mabilis akong pumasok at pinindot yung 4th floor button. Habang umaangat nga yung elevator, naramdaman ko na kaagad na parang may kasama ako sa loob.
Langya, mukhang totoo nga lahat ng sinasabi ng mga kapwa ko nurse ha. Paakyat pa lang ako, ang lakas na ng presensya. Sinubukan kong mag-relax noon, pero mukhang di ko magagawa dahil dun pa lang sa elevator, nakaramdam na ako ng kakaiba. Naramdaman ko yung tila banayad na paggalaw ng hangin. Ang malala pa nga, parang may isang taong humihinga ng malalim sa tabi ko. Napalingon nga ako sa salamin ng elevator at muntik na akong mapasigaw nang meron akong nakitang nakatayo sa likod ko. Isang matandang babae. Payat na payat yon. Nakasuot ng kupas at gusgusing hospital gown. Hindi ko maaninag yung mukha nito, pero kita ko yung buhok niya na mahaba, buhaghag at natatakpan ng kalahati ng muka. Biglang pumitik yung ilaw sa elevator at sa isang iglap, nakita ko yung buong mukha ng matanda. Malaking itim na mata na walang kulay puti. Nakanganga yung bibig na punong-puno ng bulok ng ngipin. Saktong bumukas yung elevator kaya nagmadali akong lumabas. Halos matapilok ako sa pagmamadali at nang muli kong lingunin yung loob ng elevator, wala nang tao. Habol hininga ako nung oras na yon, pero imbis nga na bumalik sa first floor nurse station na parang duwag, tinuloy ko na lang yung paglalakad. Pero dahil kabado pa rin, sinimulan kong mag-isip ng kung ano-anong bagay para mawala yung takot ko. Ano kayang mabiling CD sa Quiapo bukas? Baka may bago na silang pelikula. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Napadaan ako sa maliit na stop pantry sa 4th floor. May lumang rep sa gilid, may electric kettle at may isang plastic container na may label pa din na "Kape ni Ate Roda, wag galawin." Na naman? Ano to? Lahat ng kape dito sa ospital sa kanya? Kaya naman pala saksakan ng sungit. Kape yung ginagawang tubig. Wala nga akong nagawa kaya lumabas na lang ako sa pantry. Tuloy-tuloy akong naglakad sa tahimik na pasilyo. Sa wakas, narating ko yung nurse station sa 4th floor. Pero tahimik, wala masyadong ilaw. Tumingin ako sa paligid, umaasang may ibang nurse sa station na yon, pero walang ni isang nandun. Kahit janitor, wala. Sinilip ko yung intercom pero sa pagtataka ko nakapatay ito. Paano kaya nakatawag si Ate Roda rito? Parang hindi na gumagana. Ang luma nitong speaker, natatakpan pa ng alikabok na parang matagal nang hindi nagamit. Hawak-hawak ko nga yung mic nito nang bigla ko itong mabitawan dahil bigla itong nag-static. Bahagyang umilaw yung mga pindutan. Nurse Emong, room 417 please, check. Dahan-dahan akong matras. Napaisip ako kung bababa na lang kaya ako at magtatago sa stock room. Kunyari, busy ako sa pag-aayos ng bandage. Pero bago pa ako makagalaw, biglang bumukas yung elevator sa dulo ng pasilyo. Pero walang lumabas. Muli akong bumuntong hininga. Minabuti kong buksan yung logbook na nasa maliit na lamesa. Naghanap ako ng kahit anong record tungkol sa room 417. Wala namang bagong pasyente ron. Pero habang binabasa ko yung lumang entries, biglang sumakit yung ulo ko. Parang may sumisigaw sa loob ng utak ko. Parang malungkot at basag na boses. Tulungan mo ko. Pumikit ako. Tas medyo inalog ko yung ulo ko. Langya, ano to? Psychic na din ako? Nang muli kong tingnan yung logbook, may isang pahina na parang bigla na lang lumitaw. Halos kulay dilaw na sa sobrang luma, parang hindi dapat nandun. At doon ko nga nakita ang isang pangalan. Room 417, Amanda de la Serna. Date of death, October 13,
1989. Langya, malamang siya yun. Yung babaeng nakita ko sa elevator. Ito na din siguro yung kinikwento ng mga kasama kong nurse. Nangangatal nga yung kamay ko nun habang tinutuping mabuti yung logbook. Buo na yung loob ko nun na bumalik sa baba. Ngayon sigurado na ako na hindi si Ate Rhoda yung tumatawag sa akin para umakyat. Hahakbang na nga sana ako paalis nang biglang may kumalabog sa hallway. Parang may bumagsak na bakal na kama. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin pero otomatiko akong naglakad takbo papunta sa nag-iisang kwartong malapit. Ang room 417. Instinct na din siguro dahil nga isa akong nurse at obligasyon kong i-check yung kahit na sinong pasyente pag may emergency. Langya, anong ginagawa ko? Sigaw ko sa isip ko noon pero huli na para umatras. Pinihit ko yung doorknob at bumukas ito. Sa loob, amoy-amag yung hangin. Parang may nabubulok. Yung nag-iisang ilaw na nakabukas sa kisame mahina na. Nanginginig yung liwanag nito. Kala ko ba walang tao dito? Ba't may bukas na ilaw? Nasa sulok ng kwartong yon yung isang lumang hospital bed. May manipis na kumot at sa ibabaw nito may isang piraso na puting damit. Lumang hospital gown. Dahan-dahan kong nilapitan at dun ko nga napansin na may bagay sa ilalim ng kama. Inaninag ko ito at nanlaki yung mga mata ko nang mapagtanto ko kung ano ito. Isang pares ng paa. Maputla, payat at hindi gumagalaw. Pero imbis na umatras, hindi ko alam kung anong sumapi sa akin dahil imbis na tumakbo palayo, lumuhod pa ako at sumilip sa ilalim ng kama. At dun ko nga nakita ang isang matandang babae. Nakadapa ito pero yung ulo niya nakabaligtad. Nakangiti ito ng malawak na parang bali pa yung mga panga. Nahanap mo na ako. Bago pa ako makasigaw, biglang lumakas yung hangin sa paligid. Lumipad yung mga papel sa sahig. Sumara bigla yung pinto at bumukas yung ilaw sa buong kwarto. At sa isang iglap, wala na yung babae. Napatakbo ako palabas. Halos matumba nga ako sa pagtakbo. Nang makarating nga ako sa nurse station sa ibaba, hingal na hingal ako. Agad akong lumapit kay Ate Rhoda. Nakasalukuyang nagkakape. Ate, may multo sa room 417. Si Amanda de la Serna. Tahimik lang si Ate Rhoda pero sa tingin ko hindi siya nagulat. Tumingin siya sa akin saka binuksan yung isang drawer. Kinuha niya yung isang lumang file. Isang record mula 1989 at doon niya pinakita yung isang lumang ID picture. Si Amanda de la Serna. Pero may napansin ako. Hindi lang basta pasyente si Amanda. Isa siyang dating night shift na nurse. At sa isang sulat kamay na note sa gilid ng papel, nabasa ko pa ang isang nakakatakot na detalye. Si Nurse Amanda ang dapat naka-duty noong gabing nasunog yung 4th floor. Pero hindi siya sumipot. Naiwan yung mga pasyente. Wala siyang ginawa para sagapin sila. Ilang linggo daw yung lumipas. Bigla na lang siyang nagkasakit. Naging mabilis yung paglala nito. At kalaunan nga, siya ay nasawi. Napakurap ako. Ibig sabihin, kaya siya nagpapakita dahil gusto niyang bumawi. O kaya naman, gusto niyang may sumunod sa kanya. Masayang pagbati sa iyo paring RJ at sa lahat ng tagapakinig ng Batang 90s Horror. Itago nyo na lang po ako sa pangalang April, isang 30-year-old graphic designer. Kwento ko lang po yung karanasan ko nung nagtatrabaho pa ako sa isang marketing agency dito sa may Ortigas. High school pa lang, pangarap ko na po talagang makapagtrabaho sa isa sa mga kumpanyang nakabase dito. Sakto naman, nung nagkaroon ako ng pagkakataon makapag-apply,
Agad nga po akong natanggap at nakapasok sa isa sa mga opisinang pinag-applyan ko. Na-enjoy ko naman yung simula ng pagtatrabaho ko sa masasabi nating isa sa pinakasikat na business district dito sa Pilipinas, paring RJ. Dahil na din siguro mahilig talaga akong mamasyal bago at pagkatapos magtrabaho. Na-enjoy ko na araw-araw na nakikita yung mga sikat na lugar dito tulad ng Mega Mall, Tectite Tower, The Podium at Capital Commons. Pero sa likod ng modernong istruktura, di ko akalain na dito pa ako makakaranas ng nakakapangilabot na mga pangyayari. Nagsimula nga lahat nung nagkaroon ako ng sariling pwesto or table after training. Meron kasi sa opisina namin na tinatawag nilang malas na cubicle at ito nga yung cubicle number 4. Hindi naman po ako doon nakapwesto. Kaso nasa bandang gilid ko yon at madalas kong nadadaanan. Abot din siya ng peripheral view ko. Marami na akong narinig na usap-usapan tungkol dito. Bago pa nga lang ako napunta sa area. Pero binaliwala ko po yon at tinuring ko na lang na baka biro lang ng mga trainer ko. Hindi naman kasi ako naniniwala sa concept ng malas at saka swerte. Lalo nga po sa mga supernatural na pangyari. Lumipas nga po yung ilang linggo. Doon ko palang unti-unting naramdaman yung downside ng corporate life. Nagsimula na ako ma-stress. Bukod sa traffic sa EDSA, toxic deadlines, laging may problema pa sa coffee machine. Tapos lagi pa nawawala yung pagkain ko sa pantry. April, dalhin mo na dito yung mga design mo sa meeting room. Wika ng boss ko na si Jenny. Nagmamadali akong tumayo at kinuha yung laptop ko. Pumipindot-pindot pa din ako sa keyboard pero kasalukuyan na akong naglalakad noon papuntang meeting room nang biglang mag-flicker yung ilaw. Nagulat ako kaya napahinto ako. Luminga-linga ako at napansin kong nasa harap ako ng cubicle number 4. Bahagya pa nga akong napaisip habang nakatingin sa table nito na merong nakapatay na PC monitor. Ano bang meron dito? Mukha namang normal na cubicle lang. Malinis naman tingnan. Tapos may sarili pang printer. Wika ko sa sarili ko. Hakbang na sana uli ako nang biglang nakaramdam ako ng malamig na hangin sa bato ko. Napabalikwas ako ng tingin sa likod. Pero wala namang tao. Walang kahit na sino. Napakunot ng konti yung kilay ko. Tingin ko kasi parang may kung sino yung umihip sa bato ko. Pero napabuntong hininga na nga lang ako, sabay muling nagwika sa sarili. Naku naman, April, overwork ka na yata kagad kahit wala pang kalahating taon. Nasa ganong sitwasyon niya ako nang biglang muling sumigaw yung boss ko na si Jen. Napaigtad ako sabay nagmamadaling pumunta na sa meeting room. Pagbalik ko sa desk ko, nilapitan ako nung katim ko na tawagin na lang nating Junie Boy. Isang medyo chubby na chinito na nasa late 20s. Uy, April, nakita kita kanina sa tapat ng cubicle number 4 ha. Ingat ka dyan. Wika niya habang umunguya pa ng chichirya. Bakit naman? Di ba nga malas daw kasi yan? Tsaka alam mo ba, may nagpaparamdam pa nga daw dyan. Dati kasi may empleyado raw na nag-resign after niyang makitang may multo na nakaupo sa office chair sa cubicle na yan. Sabi nga nila, babae pero hindi makita yung muka. Kaya nga walang nagtatagal sa nakapwesto dyan. Ako tingin ko, ayaw pa pwestohan ng multo yung lugar na yan. Gusto niya siya lang. Kaya yung mga nakapwesto dyan, kung hindi magkakasakit nagkakaroon ng problema. Kaya umaalis dito sa office. Multo? Dito sa Ortigas? Para ka namang sira, Carlo. Tsaka wag mo na ako isali dyan sa mga multo o aswang pamanayan. Busy ako sa work kaya wala akong pake sa mga ganyan. Biro ko kay Carlo. Pero deep inside, medyo kinabahan na din ako sa kinuwento niya. Sige, bahala ka. Kibit balikat na sagot niya habang naglalakad pabalik sa desk niya. Sa tingin ko medyo nagkaroon din talaga ng epekto yung kwento sa akin ni Junie. Minsan nga po kasing nagtaxi ako papasok ng work,
Bigla na lang akong napasigaw nung naalimpungatan ako habang packet kami sa Ortigas flyover. Nakita ko kasi yung statwa ni Mama Mary. Nagulat yung driver. Buti na nga lang hindi kami na-aksidente. Ilang araw nga po yung lumipas. Nawala naman sa isip ko yung kinwento ni Carlo. Naging busy din kasi ako sa ginagawa ko. Isang araw nga, nagdesisyon ako na pumasok ng mas maaga para na rin tapusin yung overdue na project ko. Wala pang tao sa area at kinailangan ko pang magpasama sa guard para mabuksan yung pinto ng office. Pagpasok ko, bumungad sa akin yung nakakabinging katahimikan. Kahit tunog ng aircon, wala. Naupo ako sa desk ko. Binuksan ko yung bintana dahil nga wala pang aircon. Binuksan ko din yung blinds para magkaroon ng dagdag liwanag sa malamlam na ilaw sa opisina. Nagsimula akong mag-type habang umiinom ng kape nang bigla na lang namatay yung ilaw sa buong area. Sa pagkabigla ko nga hindi ako nakakilos. Sobrang dilim. Pero ilang segundo nga yung lumipas, bumukas naman uli at nagkaroon ng liwanag. Napahawak ako sa dibdib ko, napabuntong hininga. Tinignan ko yung bintana dahil nagtaka ako kung bakit dumilim ng sobra sa loob, gayong binuksan ko naman yung bintana. Pero nung makita ko ito, nagtaka ako dahil nakasarado na yung bintana at blinds. Napakamot ako sa ulo. Tumayo ako para buksan uli. Nang habang naglalakad nga ako, bigla na lang may humila sa skirt ko. Napalingon ako sa paligid pero sa pagtataka ko, walang tao. Napabuntong hininga nga ako nung oras na yon. Okay, calm down April. Stress lang yan. Hindi totoo yung multo. Wika ako sa sarili ko habang naglalakad pabalik sa lamesa. Nagsimula uli ako mag-type sa keyboard. Sobrang tahimik sa opisina ng mga oras na yon, na tipong tunog lang ng pinipindot ko yung maririnig sa kabuuan ng kwarto. Pero after ng ilang minuto, nanakit yung leeg ko kaya sumandal ako saglit. Medyo narelax ako ng konti nun. Napaisip ako na okay din naman pala pumasok ng maaga. Wala pa yung makulit na si Juni Boy. Wala pa din yung boss ko na laging nagmamadali sa mga pinapagawa. Tanging tunog lang ng keyboard yung naririnig ko nung mga oras na yon. Nang mapabalikwas ako sa pagkakaupo, nagmamadali akong tumayo at nagpalinga-linga sa paligid. Sino yung nagtatype sa keyboard ngayon? Ako lang yung nandito. At nanlaki nga yung mata ko nang makita kong nakabukas yung monitor ng isang PC. Yung PC sa cubicle number 4. Walang kahit na sino yung nakaupo sa harap nun. Pero kitang-kita ko na may nagtatype ng kung ano sa keyboard nito. Nagdalawang isip ako na tumakbo palabas dahil nga madadaanan ko yung cubicle number 4. Pero no choice na din kaya walang lingon-lingon na kumaripas ako ng takbo palabas. Nakarating nga ako sa guard quarter. Oh, ma'am, okay lang ba kayo? Wika ng isa sa dalawang gwardyang nakaupo sa monoblock na upuan. Kuya, may multo sa office namin. Wika ko habang humihingal-hingal pa. Nagkatinginan silang dalawa. Ma'am, sang office po ba kayo sa may marketing agency ba? Oo kuya, ako yung nagpasama magbukas ng office kanina, 'di ba? Ako lang kasi mag-isa doon pero nagulat ako kasi may nagtatype. Wala din naman kaming tao sa IT department ngayon kaya imposibleng may nagre-remote ng PC doon. Tsaka rinig na rinig ko yung physical keyboard na merong nagtatype. Maniwala kayo kuya, may multo doon. Wika ako na nagdadalawang isip dahil baka hindi maniwala sa akin yung mga kausap ko. Tumayo yung isa sa kanila at inabutan ako ng tubig mula sa water dispenser sa tabi. Agad ko naman itong ininom. Maya-maya nga, nahimasmasan ako. Doon na nga nagsalita yung isang gwardya. Si Ma'am Cynthia siguro yung nagpaparamdam sa'yo, ma'am. Kalmadong wika nung isa sa kanila. Dati po kasi siyang empleyado rito. Kaso, tinanggal siya dahil nagkamali siya sa isang malaking project. Sabi ng iba nasiraan daw ng bait Tapos ayun po, dun niya mismo ginawa sa isa sa mga cubicle sa office nyo, yung alam nyo na. Nag-aalangan na wika ng isang gwardya sa akin.
Matapos nga yung nalaman ko, nanatili na lang ako sa lobby ng building hanggang sa may makasama na akong pumasok sa office namin. Nung panahon na yon medyo nag-alangan na ako na magtrabaho sa opisina, pero matapos mahimasmasan, sinabi ko sa sarili ko na hindi ako pwedeng mag-quit nang dahil lang sa multo. And besides, hindi naman niya ako sinaktan. Tsaka hindi din naman ako nakapwesto sa cubicle number 4, kaya inisip ko na wala naman sigurong dapat ipag-alala. Bale sa awa naman ng Diyos, natapos naman po lahat ng projects ko sa linggong yon. Mabanggit ko lang paring RJ na di naman sa nagbubuhat ng sariling bangko ha, pero talagang kayang-kaya ko din naman talaga yung mga pinapagawa sa akin. Medyo na-pressure lang talaga ako pagka minamadali ako. Sa wakas nga nagkaroon na ako ng time mag-relax kahit paano. Naisipan ko nga na sumabay kay Juniboy na mag-lunch sa cafeteria. Nung mga nakaraang araw kasi, sa pantry ko lang kinakain yung baon ko sa sobrang pagmamadali nga. Oh, himala, may oras ka ngayon kumain dito sa cafeteria. Tapos mo na ba lahat ng pinapagawa sa'yo ni Ma'am Jen? Oo, tapos ko na. Buti nga, di ko na kailangan pumasok na maaga at baka mapagparamdaman pa nga uli ako. Ha? May nagparamdam sa'yo? Anong nangyari? Ay, di ko pa ba nakikwento sa'yo? Bale, may nagtatype kasi sa cubicle number 4 nung pumasok ako. As in, dun sa physical keyboard niya. Kaso, di ko na binasa kung ano yung tinatype. Tumakbo na kasi ako palabas. Ha? Grabe, di totoo talaga na may nagmumulto doon. Kala ko chismis lang. Ayun nga, nalaman ko din kung ano yung backstory dun sa nagmumulto. Kinuwento sa akin nung mga guard. Alam mo na, dun sa cubicle 4, Cynthia daw yung pangalan. Empleyado daw na nasiraan ng bait dahil tinanggal sa trabaho. Ang creepy naman. Pero bakit di siya matahimik? Abay, ewan. Napatayo nga si Juniboy sa pagkakaupo, sabay nang lalaki yung mata na humarap sa akin. Ba't di kaya natin alamin? Di ba sabi mo nagtatype siya nung nagparamdam sa'yo? Baka naman mabasa natin kung ano yung sinabi niya. Napalunok nga ako sa pagdadalawang isip sa sinabi ni Juniboy nung mga oras na yon. Medyo kinikilabutan ako sa pag-iisip pa lang. Pero aminin ko pong curious din ako kaya nagwika akong, Paano? Hindi naman yata siya nagpaparamdam sa madaming tao. Di mag-overtime tayo mamaya. Problema ba yun? Wala na nga akong nagawa kundi pumayag. Pinagplanuhan namin na magpalit umuwi. Kinagabihan nga, unti-unting naubos yung mga tao sa opisina. Natira lang kami ni Juniboy. Nakita ko pang nagsiset up siya ng tripod para sa cellphone niya. Nakatapat pa ito sa cubicle number 4. Anong ginagawa mo, Juni? Shh! Huwag ka maingay, baka marinig ka ng multo. Baka mahiya, hindi magpakita sa atin. Napangisi na nga lang ako sabay kamot sa ulo. Lumipas yung ilang minuto, wala pa din kaming naramdamang kakaiba. Nakita ko pang napapikit na si Juniboy at parang nakatulog na habang nakaupo. Nang biglang, narinig ko na may nagtatype. Sinipa ko ng marahan yung binti ni Juniboy para magising siya. Napabalikwas nga siya. Pero sinenyasan ko siya na huwag maingay. Pero nung napatingin siya sa cubicle number 4, bigla na lang siyang napatili. Wala akong nagawa nun kasi bigla na lang siyang nagtatakbo palabas ng opisina. Ako naman, sandali akong nanigas sa pinagkakaupuan ko. Pero maya-maya nagkaroon din naman ako ng lakas ng loob para kumilos at gumalaw. Tatakbo na din sana ako nang mapansin kong may nakatayong babae sa pintuan ng main office. Naka-corporate attire ito, pero ang nagbigay ng kilabot sa akin ng mga oras na yon, yung bandang harapan ng damit nito ay puno ng itim na likido. May bula-bula pa nga. At sa tingin ko nagmumula sa bibig niya. Di ko makita yung buong mukha nito dahil nakayuko siya. Sa pagkakatayo niya nga sa nag-isang exit ng kwarto, sa tingin ko pinipigilan niya akong lumabas. Wala nga akong nagawa kundi mangilabot habang nakatayo. Maya-maya pa, unti-unti nitong tinaas ang braso niya at parang may tinuturo.
Nang lingunin ko nga, nakita kong nakaturo siya sa cubicle number 4. Nakabukas yung screen nito pero hindi ko mabasa o makita kung ano man yung nasa screen. Muli kong binalik yung paningin ko sa babae sa pinto nang bigla na lang itong nawala. Kasabay nun, bumukas yung pinto at pumasok yung gwardya. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Hindi kaagad ako nakapagsalita. Binalik ko yung paningin ko sa nakabukas na PC monitor habang unti-unting naglalakad papalapit dito. Binasa ko yung nakasulat. Nung una hindi ko maintindihan dahil para siyang code, pero nung mapagtanto ko, file name pala yung nakatype. Gagalawin ko sana yung PC pero nakita kong wala tong mouse. Ma'am, buti pa sarado na natin tong office nyo. Bukas na lang po nyo gawin kung ano yung gagawin nyo dyan kasi baka kung ano pa pong mangyari sa inyo. Bale ayun na nga, minabuti ko din na sundin na lang yung sinabi ng gwardya. Pero bago kami lumabas, sinulat ko muna sa notes ko yung code or yung file name na nakatype sa screen. Bale pagbaba ko nga sa lobby, naabutan ko si Junie na andun pa rin. Nagulat nga ako kasi nakita kong naka-short na lang siya. Bale kanina kasi naka-pants. Ayoko namang magtanong pero malakas yung pakiramdam ko na naihi siya sa pantalon niya. Hindi ko na nga lang siya tinanong. April, kitang-kita ko. May babaeng ang nagtatype sa cubicle number 4. Nakatalikod siya pero alam kong hindi siya tao. Pero, okay ka lang ba? Hindi ka ba niya inano? Hindi naman, okay lang ako. Tara, uwi na tayo. Sabay na nga sana kaming lalabas nang maalala niya yung cellphone niya. Pero sa takot na din siguro kaya nagdesisyon siyang ipagpabukas na lang yung pagkuha doon. Nang dahil sa naranasan ko na yon, hindi na nga ako halos nakatulog buong gabi. Pero nabawasan kahit paano yung takot ko nung araw na yon. May kakaibang pakiramdam kasi ako na parang meron akong kailangang gawin para sa nagmumultong babae sa office. Nagkaroon ako ng matinding curiosity. Kaya kinabukasan pagpasok ko, dumiretso kagad ako sa cubicle number 4. Pinagtinginan pa nga ako ng mga kasama ko sa opisina. Pero nung bubuksan ko na nga yung CPU ng PC, nagtaka ako dahil hindi ito bumukas. Luminga-linga ako. Sabay isa sa mga kaopisina ko yung nagsalita. Hindi yan gumagana, April. Matagal lang sira yung outlet niyan eh. Dumukwa nga ako sabay nakita kong wala nga talagang mga cable yung CPU. Magtataka na nga sana ako pero sinabi ko sa sarili ko. Sa bagay, magtataka pa ba ako na gumana tong PC kahapon eh. Kaluluwa nga yung gumamit. Minabuti ko nga pumunta sa IT department nung araw din na yon. Nag-request ako na makuha yung kahit yung hard drive ng CPU. Gumawa na lang ako ng kapani-paniwalang dahilan para pumayag sila. Pero long story short nga kinuha naman nila yung hard disk ng computer at kinabit nila sa gamit kong PC. Kabado kong in-explore yung laman ng mga files. At nang buksan ko nga yung isa sa mga folder, nakita ko yung file na same ng tinype ng multo sa screen. Agad ko itong binuksan at nakita kong isa pala itong birthday animation. May slideshow pa ng picture ng isang babae na may yakap na bata na sa tingin ko 6 to 7 years old. Napakunot yung noo ko sabay pinost yung screen sa isang picture. Tinitigan ko mabuti at napagtanto kong yung babaeng nakita ko kagabi ay yung babaeng nasa larawan. Nakapang-opisina din ito tulad ng suot ng babae kagabi. Maski yung buhok nito ay parehas. Siya yung tingin kong nanay nung batang kasama niya. Napasandal ako sa upuan. Napatingin sa kisame ng opisina. Sa tingin ko alam ko na yung gustong sabihin ng babaeng multo. At mas nakasigurado nga ako nang mapatingin ako sa lamesa sa tabi ko at nakita kong andun pa din yung cellphone ni Junie Boy. Bali hindi siya nakapasok ng araw na yon. Out of curiosity nga sinubukan kong buksan yung cellphone niya. Pero lobat kaya kinailangan ko pang i-charge. Nang mabuksan ko nga, swerte naman na walang password kaya diretso na kagad ako sa gallery para tignan kung may nakuhaan ba ito kagabi.
Pero ilang beses ko mang i-play wala akong nakita. Kahit pa nga yung scene na nagtititili si Junie Boy palabas wala namang kahit na anong nakuhaan bukod sa kanya. Pero napahinto ako sa pag-scroll nang may narinig ako. Nilakasan ko yung volume ng phone sabay tinapat ko sa tenga ko. Nanlaki yung mga mata ko nang malinaw kong narinig na may tila kumakanta sa video. Sa tingin ko hindi naman as in kanta yon na may lyrics, kundi parang hum. Parang lalabay. Birthday song. Sigurado ko. Birthday song po yung hinaham sa video. Napabuntong hininga na nga lang ako. Ngayon sure na ako sa kung anong pakay or kung anong unfinished business nung babaeng multo. Siguro gusto niyang mapanood nung anak niya yung ginawa niyang video para sa birthday nito. Kaso may problema paring RJ. Wala kasing kahit anong address o phone number yung pwede kong maging lead para ma-send ko man lang yung video sa anak nito. Ayoko namang magtanong sa admin or HR department. Hanggang sa nag-resign na nga po ako sa company na yun sa Ortigas, hindi ko pa din nagawa kung ano yung gusto nung nagmumulto sa opisina. Pero bago nga ako umalis, pabiro ko pang in-endorse sa kapalit ko yung video file ng babaeng multo. Kako, wag niyang burahin, hayaan lang yung file sa hard drive. Bali ayun nga po, kung sakaling isa kayo sa nag-opisina sa Ortigas, baka sakaling makita nyo yung file. At biro nyo, kayo yung makapagpatahimik sa multo sa cubicle number 4. Magandang gabi sa iyo paring RJ at sa lahat ng tagapakinig sa Batang 90s Horror. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Coco. Bale yung kwento ko ay nangyari sa probinsya namin noong 90s. Hindi ko na lang po babanggitin kung saan bilang respeto na rin po sa bayang sinilangan ko. Tungkol po ito sa dalawang tulay na nagdurugtong sa dalawang baryo dito sa bayan namin. Halos magkatabi lang to. Yung isa po lumang tulay na ilang dekada na pong nakatayo. Meron pang ang mga disenyo yung mga harang sa gilid nito katulad sa mga tulay sa Kamaynilaan noong panahon ng Hapon. Yung isang bagong tulay naman po moderno na yung itsura. Meron tong naglalakihan at matibay na konkretong pundasyon. Bale kung tatanungin niyo po pala kung bakit dalawa yung tulay na nakatayo dito sa bahaging yon ng bayan namin. Yung lumang tulay po kasi hindi na pinapadaanan sa mga sasakyan dahil na din sa edad at mga bitak sa ilang bahagi nito. Pero hindi po ito pinagiba dahil na din sa kumbaga historical value nito sa bayan namin. Pero magkaiba man ang itsura at edad ng dalawang tulay, pares naman po itong may kwentong nakakakilabot na ang ilan pa nga po ako mismo yung nakaranas. Bata pa lang ako paring RJ, sikat na yung lumang tulay sa mga kwentong katatakutan. May usap-usapan kasi na may engkantada raw o white lady yung nagbabantay sa parteng yon. May mga makakapal na puno ng kawayan na pumapagitna sa lumang tulay na sinasabing tirahan daw ng mga elemento o kaluluwa. Isa nga sa mga natatandaan kong nakaranas nito yung tito ko na napakahilig magdisco at dumayo sa ibang bayan para makipiesta. Bale sa tuwing dumadayo nga siya, gamit niya yung pinapasada niyang tricycle na 2-stroke. Madaling araw na siya madalas umuuwi at dahil nga nung panahon na yon isa pa lang yung tulay, wala siyang choice kundi dumaan dito. Isang partikular nga na gabi na umuwi siya galing sa kabilang bayan, binabagtas niya daw yung madilim na kalsada nang matanaw niya yung isang taong nakaputi. Sobrang puti daw ng damit nito, parang nag-reflect pa yung liwanag pabalik sa kanya. Nung una nga hindi niya maaninag kung lalaki ba o babae yung taong madadaanan niya. Pero nung halos malapit na nga siya sa kinatatayuan nito, nakita niyang nakasuot ito ng parang gown. So inassume niya na po na
babae yon. Nung ilang metro na lang daw po yung pagitan nila, nakita niyang tinataas nito yung kamay nito na parang pumapara. Napalunok nga daw po siya ng laway nung nakita niya yung kabuuan ng babae. Dahil ayon nga daw po kay Tito, sobrang ganda daw po nun. Parang nagliliwanag yung muka, damit at buhok nito. Eka nga sa panahon natin ngayon parang may sariling ring light. Bale magtataka na nga sana si Tito kung bakit may babae ron sa alanganing lugar sa ganung oras. Pero napaisip siya na baka galing din ito sa sayawan o piyesta sa bayan na pinuntahan niya. Magandang gabi, miss. Bali di kasi ako nagbabiyahe ngayon. Pauwi lang ako. Pero pasian ka ba? Baka sakaling madaanan ko din. Isasabay na lang kita. Ayon kay Tito, hindi raw sumagot sa kanya yung babae. Pero nalingat lang siya ng konti. Pagtingin niya bigla na lang daw nasa loob na ng sidecar at nakaupo na yung babae. Napakamot ng ulo si Tito. Wala siyang nagawa kundi magpatuloy. Nasa kalagitnaan nga po sila ng madilim na kalsada nang bigla na lang nag-iba yung ihip ng hangin. Nagkaroon ng kakaibang lamig na may kasamang simoy ng bulaklak na noon niya lang naamoy. Nagpalinga-linga si Tito sa nagtataasang mga puno na pumapagitna sa hindi pa sementado noong kalsada. Normal naman na malamig sa kalsadang yon. Pero sa daming beses niyang dumaan doon, noon lang daw siya nakaramdam ng kakaibang kilabot. Sa pagkakataong nga daw pong yun, pinilit niya iwaksi yung isip niya. Nagtangka uli siyang kausapin at tanungin yung babaeng sakay niya. Miss, galing ka din ba sa piyesta sa kabilang bayan? Bale, dun din kasi ako galing. Ang saya din, no? Pero hindi pa rin ito sumagot. Maya-maya pa, nung narating na nila yung lumang tulay, bigla na lang daw parang unti-unting tumatahimik. Maski yung tunog ng tricycle niya parang unti-unti daw nawawala. Doon na nga po siya medyo nakaramdam ng kaba. Lalo pa nga nung maramdaman niyang parang lumulutang yung andar ng mga gulong ng motor niya. Sa pagkakadescribe niya nga po, parang bumabagtas siya sa isang kalsadang sobrang smooth na maski yung manibela niya walang kaalog-alog. Binagtas niya nga po yung tulay, pero maya-maya pa napaigtad siya dahil yung tulay na aabutin lang dapat ng 20 segundo para tawirin tila humaba at hindi niya na matanaw yung dulo. Nagtaasan daw po yung mga balahibo niya sa kilabot. Medyo nagpanik po siya. Miss, parang naiengkanto yata tayo. Parang hindi tayo makalagpas sa tulay. Kabado na si Tito nun at lalo pa nga siyang nangilabot nang lingunin niya yung sakay niyang babae. Nakita niyang nakatingin ito sa kanya nang mulat na mulat at tila walang mga itim yung mata nito. Doon na nga po siya napahiyaw sa takot. Dali-dali niyang preneno yung tricycle at nagmamadaling bumaba. Pero paghinto daw po ng motor at paglingon niya sa loob ng sidecar, laking gulat niya nang wala na yung babaeng sakay niya. Nagpalinga-linga siya sa paligid at napansin niyang nakalagpas na pala siya sa lumang tulay. Nagmamadali siyang bumalik sa tricycle at humataw palayo. Nung nakauwi na nga po siya, natatandaan kong nagising pa ako noon dahil sa lakas ng boses niya habang nagkikwento kay tatay. Bale naniniwala po ako sa storyang yon ni Tito. Hindi kasi siya yung tipong gagawa ng kwento at bukod doon, hindi naman po siya lasing noon. Sa katunayan hanggang mag-umaga nga hindi siya nakatulog sa pagkikwento nung karanasan niya. Isa pa nga po sa natatandaan kong storya tungkol sa lumang tulay yung kwento tungkol sa kababata ko at kabarangay na tawagin nyo na lang na Pipoy. Sobrang kulit at may pagkapasaway na bata tong si Pipoy, parang RJ. Aaminin kong makulit din naman ako nung bata ako. Pero sumusunod naman ako sa magulang ko, lalo pag may pinagbabawal sa akin. Tulad ng pagpunta sa malapit na gubat sa amin, lalo kapag magagabi na. Pero itong si Pipoy
Lahat yata ng pinagbabawal ng magulang niya ginagawa niya. Isang hapon nga, bali kausuhan yon ng pagsasabong ng gagamba. Kalaban ni Pipo yung best friend ko na tawagin nyo na lang na Arman. Sobrang angas pa ni Pipoy nun at pinagmamalaki pa na walang kayang tumalo sa alaga niyang pinangalanan niya pang Mazinger Z. Bale isa po yung uri ng gagamba na tinatawag na talaan. Bale yun nga po, naglaban sila ni Arman. Kanya-kanyang sigawan yung mga bata. Lalo pa nga nung mapishball nung gagamba ni Arman yung gagamba ni Pipoy. Nakita ko nga po noon na halos paiyak na si Pipoy. Pagtapos ng laban, kinuha ni Pipoy yung bahay ng gagamba. Sinilip niya yung loob, siguro sa pag-aakalang meron pang laman. Pero sa tingin ko wala na, kaya nagwika siya na, Pasalamat ka, Arman. Mahina na yung si Mazinger Z ko. Madami na kasing pinatumbayan. Pero maghintay ka lang. Huhuli ako dun sa may tulay. Yari ang gagamba mo sa akin. Babawi ako. wika ni Pipoy. Sabay takbo paalis. Nagkatinginan kami nung mga kababata ko. Mahigpit kasing bilin ng mga magulang namin na huwag pumunta sa tulay, lalo pangat paggabi na. Sumapit nga yung gabi at nag-uwian na kami, pero hindi pa bumabalik si Pipoy. Kinabukasan, pagtapos ng klase ko sa eskwelahan, nadaanan ko yung barangay hall namin sa baryo at napansin kong may iilang taong nandun. May mga bata at yung iba nga kasama yung mga magulang nila. Para po silang nagkakagulo. Saktong lumabas naman si Arman mula rito. Nakita niya ako kaya lumapit siya. Koko, alam mo si Pipoy daw hindi pa umuwi mula kagabi. Ha? Di ba nagsabi siya na pupunta sa tulay? Hindi ba nila hinanap doon? Oo nga. Yun nga din sinabi namin. Pero pumunta na dun yung tatay niya. Wala naman si Pipoy kahit saan. Kaya nga nagpunta na yung mga magulang niya dito sa barangay para magpatulong. Andyan nga yung nanay niya sa loob Iyak ng iyak. Nung marinig ko yon, paring RJ, maski ako nakaramdam ng takot. Lumipas yung ilang araw, mas lumakas yung haka-haka na kinuha si Pipoy ng isang engkanto. Nung panahon po kasi na yun hindi pa naman sikat yung puting ban na nangunguha ng mga bata. Kaya tingin ng mga taga dito wala namang ibang dahilan para mawala si Pipoy. Sumapit nga yung isang linggo nang mabalitaan namin na humingi na ng tulong yung mga magulang ni Pipoy sa isang albularyo na taga kabilang bayan pa. Nakiusyoso nga kami ng mga kalaro ko sa gagawin daw na ritual. Dapit hapon nun nang magpunta yung mga magulang ni Pipoy kasama yung albularyo sa tulay. May dala sila noon na puting manok. Tahimik at seryoso kami sa panonood nung mga kababata ko. Nagsindi yung albularyo ng ilang kandila sa isang parte ng tulay. Para siyang nagdarasal. At maya-maya pa nga, kinuha nito yung manok. Napasinghap kami ng mga kalaro ko. Lalo nung makita naming ginilitan niya yung leeg nito at pinatulo sa tulay yung dugo. Nag-aalay sila mga pre. Napanood ko na yung ganyan sa TV Oo nga pre. Teka, hindi kaya aswang yung kumuha kay Pipoy? Kaya nila inaalayan yan? Sira, kung aswang yon, bakit sa tulay nila pinapatulo at hindi nila sinasahod? Paano maiinom yun ng aswang? Kanya-kanyang side comment yung mga kasama ko nun. Kamot ulo na nga lang ako nun. Matapos yung ritual, kanya-kanya na kaming uwi. Kinabukasan, nag-almusal nga kami nung nanay at tatay ko nang marinig ko yung pag-uusap nila. Nakita na pala yung bata na nawawala ha? Yung Pipoy ba yon? Nakita ng mga kasama ko habang nagpapatrolya. Natagpuan daw nila na nakasandal sa isang bugkos ng kawayan sa tulay Buhay pa naman kaso sobrang payat. Parang hindi kumain ng ilang araw. Nagulat nga ako sa narinig kong yon kay tatay. Pero kahit paano natuwa naman po ako. Ilang araw nga bago namin uli nakita si Pipoy. Medyo nagbago na yung kilos niya. Hindi na siya makulit at masalita. Hindi na din siya lumalayo sa bahay nila. Sa katunayan nga ni hindi na siya pumasok sa eskwela nung taon na yon.
May mga pagkakataon pa nga na natutulala siya. Ilang araw pa nga po yung lumipas bago siya nakapagkwento sa amin ng nangyari sa kanya. Ayon niya po sa kwento niya. Ang natatandaan ko lang, nung pumunta ako sa tulay, dumiretso ko rin sa mga puno ng kawayan eh. Nagmamadali ako kasi wala nga akong pang-ilaw. Ilang minuto yung lumipas, wala pa din akong mahanap hanggang sa may narinig akong sit-sit. Kala ko nga pinagtitripan ako ng isa sa inyo eh. Luminga-linga ako nang makita ko yung isang babae sa tulay. Nakapwesto siya sa bandang gitna. Di ko maaninog yung mukha niya pero ang pinagtataka ko, kilala niya ako eh. Alam niya yung pangalan ko kaya akala ko kabaryo natin siya. Pero isa pa nga sa pinagtataka ko noon, kahit medyo malayo kasi siya sa akin, naririnig ko ng malinaw yung boses niya. Sabi niya sa akin, Naghahanap ka ba ng gagamba? Dito sa amin madami. Mahaba ang galamay at siguradong malalakas. Tara, sumama ka sa akin. nung marinig ko yun, para akong biglang nawalan ng kontrol sa katawan ko eh. Namalayan ko na lang, naglalakad na ako papalapit sa kanya. Tumawid kami sa kabilang parte ng tulay. Tapos maya-maya pa, parang nagbago yung paligid. Yung medyo padilim na dapat na lugar, parang bigla uling naging tanghaling tapat. Pero di ako nakaramdam ng pagtataka nun. Tuwang-tuwa pa nga ako eh. Paano nung nakarating kami sa lugar niya, ang daming gagamba, may mga samon pa, tsaka yung mga jumbo. Maganda yung lugar, parang isang malawak na hardin na may mga bulaklak na hindi pa ako pamilyar. Panay-panay yung takbo ko kasi ang ganda ng lugar eh. Tapos ayun, nung napagod ako, nagpaalam na ako sa kanya na uuwi na ako. Pinipigilan niya nga ako eh. Sumama daw muna ako sa kanya para kumain dun sa bahay nila. Sasama na nga sana ako pero bigla ako nakarinig ng parang manok na kinakatay. Tapos ayun, narinig ko na nga yung boses ni nanay tsaka tatay. Nung mga oras na yon, para akong naalimpungatan. Tapos bumalik na yung ulirat ko. Ang ginawa ko, nagmamadali akong tumakbo sa pinanggagalingan ng boses nila tatay. Takbo lang ako ng takbo. Hindi pa din nga ako pamilyar sa dinadaanan ko. Hanggang sa natanaw ko na nga yung tulay. Tas ayun, naggising na nga lang ako, nasa barangay na ako. Tas andun na rin sila nanay. Manghang-mangha nga kaming lahat sa narinig naming kwento ni Pipoy. Magdadalawang isip sana ako kung totoo yung kinikwento niya. Baka kasi gumagawa lang siya ng storya para magbida-bida. Pero sa pagkakataong yon, kita ako sa mga mata niya na totoo lahat ng sinasabi niya. Simula nga ng araw na yon, iniwasan ko na magpaabot ng dapit hapon sa malapit sa tulay na yon. Kahit nga yung mga kalaro ko tinuring na forbidden place yung tulay. Lumipas yung panahon, bale parang nakasanayan na nga nung mga kabaryo ko yung elemento o yung white lady sa tulay. Paminsan-minsan nag-aalay sila ng prutas, gulay o kung ano mang meron sila para na rin siguro sa katahimikan ng elemento. Lumipas yung panahon, unti-unting umunlad yung baryo namin. Dumami na yung nakatira. Nagkaroon na rin ng mga commercial establishment. Yung dating rough road papunta sa baryo namin naging simentado na dahil sa dami na din ng dumadaan at pumapasok patawid sa lugar namin. Dumating yung panahon na hindi na kaya ng lumang tulay yung dami at bigat ng dumadaan dito. Kaya nagkaroon ng ilang bitak sa iba't ibang bahagi nito. Doon na nga nagpasya yung local government sa amin na gumawa ng isa pang tulay. Tulay na kayang magpadaan ng malalaking truck at maraming sasakyan. Bale nung panahon po na ginagawa yung tulay, nasa Kamaynilaan po pala ako nun. Dahil mag-aaral sana ako ng kolehiyo. Pero fast forward nga po hindi po natuloy dahil sa financial problem. Bale ayun nga po, umuwi ako sa amin at naging barangay tanod. Nung panahon na yon, bukas na at nadadaanan na po yung bagong tulay. Sa isip-isip ko nga salamat naman. At least meron ng ibang tulay na madadaanan na hindi haunted. Pero mali pala ako. Dahil mas matindi palang katatakutan yung mararanasan ko sa tulay na to.
Isang gabi nga po, habang naka-duty ako sa barangay hall, siguro po mga 12:00 na ng gabi yon, humahangos na dumating yung magbabalot sa baryo namin na tawagin na lang po nating Mang Densyo. Nung pagdating niya nga po hindi siya halos makapagsalita sa sobrang panik. Inabutan po namin siya ng tubig. Ilang minuto pa bago siya nahimasmasan at nakapagsalita. Ayon nga po sa kanya, pauwi na daw siya galing sa baryo dahil nga nakaubos na siya ng tindang balot. Bale nakabike po itong si Mang Densyo pag naglalako at nasa likod ng bike niya yung basket ng balot. Habang pumipidal daw po siya, bigla daw siyang nakarinig ng tila umiiyak na bata. Kasalukuyan daw siyang nasa bungad ng bagong tulay nun. Kala niya nga guni-guni niya lang. Pero nung nagpatuloy daw siya sa tulay tila lumakas daw ng unti-unti yung iyak. Minabuti niyang huminto para silipin kung saan to nanggagaling. Kinuha niya daw yung dala niyang Petromax o yung lampara na nakasabit sa harapang bahagi ng bisikleta niya. Tinaas niya to para bahagyang maliwanagan yung paligid. Nang tila may nasinagan daw itong isang figura na tila nakayakap sa batong harang sa gilid ng tulay. Bata, okay ka lang ba? Ba't ka umiiyak? Wika niya habang lumalapit, sa tingin niya ay bata na umiiyak. Pero nang medyo malapit na siya rito at mas malinaw niya na itong nailawan, nanlaki yung mga mata ni Mang Densyo dahil isang batang nakaluwa ang isang mata ang bumungad sa kanya. Balot ng pulang likido yung buong mukha nito. Nung pagkakataong yon, nagtatakbo na kaagad si Mang Densyo at yun na nga po yung humahango siya papunta sa barangay hall namin. Agad inutusan ng TL namin na pumunta kami sa bagong tulay dahil inakala nga na baka may na-hit and run na bata ron. Pero pagdating namin doon, tahimik po yung lugar. Walang senyales ng aksidente, walang dugo sa kahit sang parte ng tulay. Inilawan din namin yung ibabang bahagi ng tulay, which is isang mababaw na sapa. Pero wala talaga, at tanging bisikleta lang ni Mang Densyo yung andon sa ibabaw ng tulay. Bumalik nga kami sa barangay hall namin. Inisip pa nga ng team leader namin na baka napatagay lang si Mang Densyo sa kabilang baryo, kaya kung ano-ano yung nakita niya. Pero pinipilit pa din ni Mang Densyo na meron talaga siyang nakita. Maniwala kayo sa akin. Kitang-kita ko yung bata. Naka-t-shirt pa nga siya ng isang kandidato at naliligo siya sa sarili niyang dugo. Pagpupumilit ni Mang Densyo. Pero dahil nga sa wala namang nakitang kahit ano wala na din siyang nagawa. Nagkaroon po tuloy ng haka-haka na may nagmumulto sa bagong tulay. Isa nga po ako sa napaisip at inilabutan. Lumipas po yung ilang araw nalipat ako sa pagpapatrolya. Bale sakop po namin yung parte kung saan nandun yung bago at lumang tulay. Kinabahan po ako pero naisip ko na may kasama naman ako. Bale tawagin na lang po pala natin na Kuya Victor yung kasama ko. Siya po yung nagdadrive ng bullet patrol namin. Isa po yung tricycle na walang bubong at may maliit na wangwang sa likod. Bale una nga naming iikutan yung lumang tulay. Nang marating nga namin yung arko ng barangay namin, bumuelta na kami pabalik. Normal naman po yung lahat. Yun yung akala ko. Dahil pagsampa nga namin mismo sa bungad ng tulay, bigla pong namatay yung makina ng tricycle namin. Napakunot po yung noo ko. Medyo kinabahan. Napagkamalan ko pang pinagtitripan ako ni Kuya Victor. Pero nang tignan ko siya, kita ko sa kanya yung pagtataka. Ilang beses niya pang pinadyakan yung motor, pero hindi talaga umandar. Binuksan ko yung dala kong flashlight at niligid-ligid sa bahagi ng tulay. Ina-expect ko nga po na bigla na lang may lalabas na batang luwa yung mata. Pero ilang segundo pa nga yung lumipas nakakabinging katahimikan lang yung pumailanlan sa lugar. Nang mapagod nga si Kuya Victor sa pagpadyak, nagpresenta ako na subukan kung kaya kong paandarin yung motor. Bale sa mga may tricycle po dyan at motor, alam niyo po siguro yung tinutukoy ko. Minsan kasi may gawi yung kickstart ng mga motor
At since may tricycle nga din po kami kaya sinubukan ko na din po. Bale nagpalit nga po kami ng pwesto ni Kuya Victor. Sinubukan niyang magradyo sa barangay para kung sakaling hindi mapatakbo yung motore, makapagpasundo kami para mahila. Pero wala pong sumagot sa radyo. Maya-maya pa, himalang napadyakan ko po ito at umandar. Pero kasabay din nun, nakaramdam ako ng kakaibang lamig. Nakita ko din pati si Kuya Victor napayakap sa katawan niya. Bumaba nga ako sa tricycle para sana magpalit na uli kami ng pwesto nang tila may tumawag sa atensyon ko kaya napatingin ako sa likod ko. At maya-maya pa nga, naaninag ko yung isang bata na naglalakad ng dahan-dahan papalapit sa kung nasaan kami. Nasinagan niyo ng liwanag ng buwan. Nanlaki yung mga mata ko nang malinaw kong nakita yung mukha nito. Napahiyaw ako sa sobrang hilakbot. Kitang-kita ko na nag-reflect pa sa ulo nito yung liwanag ng buwan dahil sa pagkabasa nito sa pulang likido. Pero ang talagang nagpakilabot sa akin ng mga oras na yon ay yung luwa nitong isang mata. Gumigewang-gewang pa siya habang naglalakad. Nakataas yung isang kamay nito na parang may taong hinahabol. Napasigaw nga ako kay Kuya Victor. Lumingin siya saglit sa bandang likod namin bago tuluyang humarurot paalis. Kita ko pa yung bata habang palayo kami. Sa tingin ko sinusubukan nitong humabol sa amin. Pero nung nakalayo nga kami, unti-unti na din itong nawala. Nakarating nga kami sa barangay hall namin. Nagkwento ko sa mga kasama ko. Nagulat nga ako dahil hindi lang pala ako yung nagkaroon ng ganong karanasan. Bale yung iba, hindi na lang pala talaga nagsasalita dahil kumbaga mapagkakamalan pang adik o lasinggero. Lumipas nga po yung araw. Nagkaroon ng padasal sa tulay. Meron kasing aksidenteng nangyari kung saan sumemplang yung isang motor na kinasawi ng rider nito. Syempre po, hindi naman pwede sisihin kung totoo man o hindi sa nagmumulto ron. Pero kung ano pa man, sana lang hindi na ulit maulit o magkaroon ng aksidente doon matapos yung padasal. Sana matahimik na yung bata na nagmumulto. Nga pala parang RJ, isang missing person post yung nakita kong nakalagay sa bulletin board namin. Ang kumuha sa atensyon ko. Medyo natabunan na yon ng iba pang nakapaskil at nakita ko lang nang pinalipat ng kapitan namin yung board sa bagong barangay hall namin. Bale ayon sa missing person post, isang batang taga-kabilang barangay ang nawawala at ang huling nakitang suot nito ay isang t-shirt ng kandidato. Nung nakita ko to, nagkaroon ako ng matinding kutob na siya yung bata sa tulay. Pero isang bagay yung medyo nagpakunot sa noo ko. Kasabay kasi ng pagkawala niya, yung time na binuo yung tulay. Bale naiisip nyo din ba yung naisip ko mga kababata? Bale ayoko pong magbintang, kaya kayo na lang po bahala yung humusga. Kung ano pa man, sana talaga matahimik na yung kaluluwa ng batang multo sa tulay. Magandang araw sa iyo paring RJ at sa lahat ng mga tagapakinig mo. I-share ko lang sa inyo yung isang kakaibang karanasan ko sa opisina. Bale, nitong nakaraang buwan ko lang to naranasan. Tawagin nyo na lang po kong Kati. Nagwo-work ako bilang isang mid-level marketing analyst. Kadalasan abala po ako sa paggawa ng mga market research, tsaka report, pagbuo ng PowerPoint presentations, tsaka pag-organisa ng mga corporate briefings. Busy po akong tao, kaya hindi ko talaga inaasahan na makakaranas pa ako ng ganitong kababalaghan. Tanda ko po, mga 9:00 ng gabi yon. Ako lang po yung naiwan sa office. By the way, describe ko lang po ng konti yung opisina namin. Nasa isa po yung moderno na building, sleek po yung design at open space yung layout niya. Bale makikita mo yung mga rows ng cubicles, as in modern style po ito. At hindi yung tipong nakakatakot at luma yung itsura. Pero kahit ganon, parang nung mga oras na yun
bigla na lang po akong kinilabutan. Dahil nga po may deadline yung report ni boss na ginagawa ko at wala namang ibang makakapag-overtime, napilitan po ako noon na magstay ng late sa workstation ko. Nasa desk po ako, nagkakape habang nagtatype sa PC nang bigla pong may kumuha ng atensyon ko na isang tunog. Rinig ko po na may mga maliliit po na yabag. Bale, kung may bata po kayong kasama sa bahay na madalas tumakbo-takbo sa loob, ganun po yung tunog. Una ko nga pong inisip baka may janitor lang na dumadaan. Pero nang lumingon ako, wala akong nakitang tao sa koridor. Bukod doon, malabo namang sa isang adult na tao manggaling yung ganong mga yabag. Magagaan po kasi yung hakbang at medyo mabilis. Bukod doon, parang may kasabay pa nga po yung mahina pero matining na hindi ko alam kung hikbi o parang hagik-hik. Umayos nga ako ng upo nun para kung nalimpungatan. Lumingon-lingon po ako sa paligid pero bakanting mga cubicle lang yung nandun. Babaliwalain ko na nga lang sana at magpapatuloy na dapat ako sa ginagawa ko nang biglang may marinig uli akong munting tawa. Napaigtad nga ako sa pagkakaupo nung mga oras na yon. Napakunot yung noo ko. Munting hagik-hik yon na sasabayan pa ng biglang pagtakbo. Tumayo ako noon tapos lumingon-lingon uli sa paligid. Inakala ko nga po na may batang nantitrip sa akin kasi sa tuwing tatawa siya at lilingunin ko yung pinanggalingan ng tunog, bigla pong tatahimik tapos lilipat po sa ibang pwesto. Para nga po siyang bata na naglalaro ng tagu-taguan. Nung una nga po, pinagbigyan ko pa. Inisip ko na baka may totoong bata na naglalaro sa opisina. Sumigaw pa ako ng, Ay, huwag maglaro dito ha. At nagwo-work si ate. Baka masira mo din yung mga gamit. Bala ka, babayaran mo yan. pero matapos ang ilang minuto, maya't maya pa din po yung pagtakbo at paghagik-hik. Sa inis ko nga po, tinanggal ko yung heels na suot ko. Sabay nung narinig ko uli yung tawa mula sa ilalim ng isang desk na hindi naman kalayuan sa akin. Nagmamadali po akong tumakbo papunta doon. Dumukwang ako sa ilalim. Pero sa laking gulat ko wala pong tao. Doon nga po ako kinabahan. Tatayo na nga sana ako nung may biglang tumawag sa akin. Ma'am Cathy, may problema po ba? Nagulat ako. Pero nung lingunin ko si Mang Pido lang pala. Yung janitor namin sa office. Mang Pido, kayo lang pala. Ginulat niyo naman ako. Wika ko. Ma'am, anong sinisilip niyo dyan? Kuya, parang may bata kasi. Nakakainis Hindi ako makapag-focus sa ginagawa ko. Takbo ng takbo tapos parang nakikipagtagu-taguan pa sa akin. Napangiti naman si Mang Pido sa sinabi ko. Sabay wikang, Si Junjun siguro yun, ma'am. Hayaan niyo na po at mabait naman yun. Mahilig lang talaga maglaro-laro yun dito pag gabi. Junjun? Sino yun? Apo nyo? Naku Mang Pido, kung pwede lang ha. Huwag nyo paglaruin dito dahil baka makasira ng gamit. Katulad ngayon ako lang mag-isang nakalag dito sa office. Baka mamaya ako pa mapagbintangan pag may nasira. Napangiti na nga lang sabay napakamot ng ulo si Mang Pido sa mga sinabi ko. Bumalik na ako sa pagtatrabaho nun. At sa awa naman ng Diyos, natapos ko na din naman yung mga kailangan kong gawin. Lumipas nga po yung ilang araw. Habang nasa cafeteria ko, nabanggit ko po sa best friend ko na si Jen yung naranasan ko. Nagrant pa ako. Nakako bakit kaya pinapayagan ng mga taga-opisina na nagsasama si Mang Pido ng bata sa office. Napatigil naman si Jen sabay tanong sa akin kung sinong bata. Wala naman daw ibang kamag-anak si Mang Pido dahil lahat nasa probinsya. Sinabi ko naman yung naranasan ko nung gabing nag-overtime ako. Nakita kong namilog yung mata ni Jen. Maya-maya pa, nagwika ito. Loka-loka, hindi apo ni Mang Pido yung Junjun. Di ka ba nagbabasa ng mga horror sa BPO company? Batang multo yung Junjun. Yun talaga yung generic na tawag nila sa mga batang multo sa opisina. Tsaka ang alam ko, narinig ko na sa iba nating workmate na may ganyang karanasan din sila nung nag-overtime sila. Meron pa ngang nakakita mismo dun sa bata. Nakakakilabot nga daw yung itsura.
Nung narinig ko nga po yun, nanlaki yung ulo ko sa kilabot. Naghalo yung kaba tsaka yung hiya ko. Nakumpirma ko pa nga lahat nung tinanong ko si Mang Pido. Di niya lang daw pala talaga sinabi sa akin na multo ng bata yon dahil baka hindi ko matapos yung ginagawa kong trabaho nung gabing yon. Dagdag pa nga niya, madami na daw nakakita dun sa batang multo. Swerte na nga daw ako dahil narinig ko lang at hindi nagpakita sa akin. Sa kabila daw kasi ng mapaglarong ugali ng bata, nakakakilabot daw kasi yung itsura nito. Malalaki daw yung bilugang mata ng bata, mahaba na patusok, yung dulo ng tenga na parang sa mga duwende. Pero ang mas nakakakilabot daw sa itsura nito ay yung kulay itim nitong balat mula ulo hanggang paa. Lalo nga akong binalot ng takot sa narinig ko kay Mang Pido. Kaya simula din nun, hindi na uli ako nagpaabot ng late sa opisina. Mas gugustuhin ko pang magtuloy ng trabaho sa bahay kahit hindi bayad kesa mag-overtime sa opisina na may kasama namang nakakakilabot na nilalang. Masayang gabi, batang 90s horror. TY na lang ang itawag nyo sa akin. Naganap nung karanasan ko isang beses na nag-overtime ako sa opisina namin. Bale, tapos na yung ginagawa ko nun. Lumabas ako ng cubicle para mag-yosi. Pero bago yon, magsiserok sana muna ako ng ibang resibo na prinoseso ko. Nasa labas kasi ng opisina yung Xerox machine. Madilim yung corridor ng mga oras na yon. Pero normal naman dahil lagpas na ng office hour at wala ng tao halos sa buong building. Nakailang hakbang na nga ako nung may natanaw ako sa dulo ng corridor, malapit sa water cooler at Xerox machine. Parang babae na nakatayo. Aninag ko yung part na yon dahil dun lang banda yung may nakabukas na ilaw. Habang papalapit nga ako, mas nagiging malinaw sa akin yung detalye ng itsura ng tao. Tingin ko nga, nakatitig siya ng diretso sa akin. Nakasuot siya ng parang lumang uniforme na pang-opisina. Ilang hakbang pa nga, doon na nga ako napatigil. Halos napamura ako. Lalo nung makita ko yung mukha niya na parang nakapipi. Alam niyo po ba yung parang nangudngod yung mukha niya sa salamin? Ganun po yung itsura ng mukha niya, kaya napatras ako. Babalik na sana ako sa workstation ko nang makaramdam ako ng kilabot. Hindi ko inaalis yung tingin ko dun sa babae. Nung biglang, parang umigtad siya sa pagkakatayo at tingin ko, lalapit siya sa akin. Yung tipong parang zombie na susugod, kaya napakaripas ako ng takbo. Nung time na yon, hindi na ako lumingon. Sabay sarado nung pinto sa opisina. Linawin ko lang guys ha, hindi ako gumagamit ng kahit anong illegal na substance. Hindi din ako laseng nung mga oras na yon. Dahil malamang 'di ba, nasa opisina kaya ako. Sa sobrang takot ko nga, hindi ako lumabas sa opisina namin ng ilang minuto. Napaisip pa nga ako na hindi kaya ako nagha-hallucinate lang. Lumipas nga yung ilang minuto, may kumatok na sa pinto. Nagdalawang isip nga ako kung bubuksan ko. Buti na lang nagsalita yung kumakatok at nalaman kong yung gwardiya pala ng building na si Kuya Mar. Nagmamadali nga akong lumabas. Hindi na lang ako nagsabi sa kanya ng kahit ano dahil baka hindi din naman siya maniwala. At kung maniwala man siya, baka maapektuhan pa yung trabaho niya. Ngayong alam ko na buong gabi pa siya magtatrabaho sa building. Medyo kabado pa nga ako nung mga oras na yon dahil dadaanan namin yung Xerox machine at water dispenser. Nauna nga ako naglakad sa kanya dahil pinapatay pa niya yung ibang switch ng ilaw sa corridor. Nung makalagpas nga ako sa Xerox machine, tatakbo na nga sana ako pababa nang biglang, Ay, sir, may naiwan pa yatang Xerox dito sa Xerox machine. Wika ni Kuya Mar. Kumabog yung dibdib ko. Lalo na nang sabihin niya na, Ay, ano to? Mukha ba ng tao to? Nakakatakot naman. Nung marinig ko yon, hindi ko na tinignan. Kumaripas na kagad ako ng takbo pababa sa hagdan. Matapos nga ma-check ni Kuya Mar yung office floor namin, pinirmahan ko na kagad yung closing checklist. Tapos nag-out na ako.
Takang-taka si Kuya Mar sa kinilos ko kaya siguro naikwento niya sa pang-umagang gwardya. Kinabukasan, kinausap ako nung guard pang-umaga na si Kuya Emer. Pagpasok ko pa lang ng building, bumungad na siya sa akin. Sir, nakita mo yung multo sa Xerox machine, no? Nakangiti pa nitong bati sa akin. Nagulat ako pero nagmaang-maangan lang ako. Sir, huwag kayong mag-alala, hindi lang kayo yung nakakita ron. Sa totoo nga ako mismo nakita ko na yun nung nag-duty ako ng gabi. Palagay ko nga, multo yun na napasama sa Xerox machine sa opisina nyo Dahil dun lang naman nagsimula nung dumating yung machine na yun. Siguro haunted talaga yun. O baka na-attract lang yung espiritu dahil dun sa kakaibang tunog ng makina. Nagulat nga ako sa sinabi ni Kuya Emer. Pero kahit paano, nakampante ako na hindi naman pala ako nababaliw. Kasong problema, ibig sabihin may multo talaga sa office building namin. Simula nga nun, hanggat maaari hindi na ako nag-overtime at kung mag-OT man ako, sinisigurado ko na may kasama pa ako sa opisina. Hanggang sa pag-uwi. Magandang araw sa iyo, paring RJ, at sa lahat ng tagapakinig ng Batang 90s Horror Radio. Tawagin mo na lang akong Junior. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo naganap ilang dekada na rin yung nakalipas. 8 taong gulang ako noon. Sa totoo lang, marami sa mga karanasan ko nung kabataan ko yung medyo nakalimutan ko na. Pero may isang alaala na hindi mabura-bura sa isip ko. Si Crystal. Si Crystal ang masasabi kong pinakamalapit kong kaibigan ng mga panahon na yon. Bale madalas ako nasa kanila dahil sumasideline si nanay sa paglalaba sa pamilya nila Crystal, lalo na kapag mga kumot, kurtina, tsaka tuwalya yung lalaban. Bukod sa nanay ko, nagtatrabaho din si Tia Elma bilang yaya ni Crystal. Kaya most of the time, sa mansyon ng pamilya nila Crystal ako tumatambay. Tama po yung narinig nyo. Mansion po yung bahay nila. Masasabi ko din po na talagang may kaya at angat yung pamumuhay ng pamilya nila nung mga panahon na yon. Pero kahit ganon, mababait naman po yung mommy at daddy ni Crystal. At maging siya mismo hindi mo makikitaan ng pagkabratinela o spoiled. Masayahing bata po si Crystal. Laging nakangiti, palatawa at laging game sa mga laro namin. Kahit yung mga larong kailangan madumihan at pagpawisan katulad ng mataya-taya at langit lupa, game na game po siya. Lagi niya nga rin po akong niyayaya para maglaro ng family computer. Junior, laro tayo. Sigaw niya isang hapon habang hinihila ko papasok sa bahay nila. Bit-bit niya pa yung 2 controller ng family computer. May bago kong bala, Super Mario Bros. 3. Tingnan mo yung picture nakakalipad na si Mario. Wika niya habang dinudukdok pa sa akin yung cartridge ng bago niyang laro. Inabot ko naman to, sabay hinarap sa mukha ko yung sticker. Namanghanga ako, lalo pa nga't isa talaga sa pinakapaborito naming laro ni Crystal sa family computer yung mga adventure games katulad ng Mario at Contra. Excited akong sumunod sa kanya papunta sa sala. Kahit pa nga ilang beses na ako nakapasok sa bahay nila, hindi ko pa din mapigilang mamangha sa itsura nito. Ang bango ng amoy sa loob, parang mamahaling pabango na hinaluan ng bagong plantsyang tela. Sa isang sulok, naroon yung malaking lumang aparador na may nakaukit na mga anghel. At sa gitna ng sala, nakalagay yung isang lumang TV na may kahon sa likod kung saan nakasaksak yung family computer. Crystal, ako muna si Mario ha. Sabi ko. Sige, basta ako yung next ha. Sagot niya, sabay tawa. Habang naglalaro kami, dumating si Tia Elma. May dala siyang merienda namin. Tinapay na may palamang coco jam at malamig na Milo. Tuwang-tuwa kami habang naglalaro. Tatalon-talon pa si Crystal tuwing tumatalon si Mario sa screen. Minsan, kapag namamatay yung karakter niya, tatawa lang din siya. At kunyari magpapatihulog pa sa sopa habang nagkukunwaring nadededs din. Hindi ko alam kung bakit sinama ko bigla yung mga detalyeng to ngayon. Siguro kasi gusto kong maalala yung masasayang bahagi ng pagkakaibigan namin. Bago nagbago ang lahat dahil sa isang bagay.
o nilalang na tinatawag ni Crystal na Boyoyong. Bale, konting trivia at disclaimer lang muna mga kababata. Yung pangalang Boyoyong ay galing sa sikat na trio ng payaso nung 90s. Sila si Bobo, Yoyo, tsaka Ong-Ong. Bale, nakasanayan lang talaga ng mga bata dati na tawaging Boyoyong yung mga payaso. Balik nga po sa kwento. Isang araw nga, naglaro kami ni Crystal ng mas matagal kaysa sa dati. At dun ko nga naalalang nagsimulang magbago yung ugali ni Crystal. Junior, nakikita mo ba siya? Sino? Tanong ko, hindi ko inaalis yung mata ko sa screen. Yung Boyoyong. Bulong niya na parang nagdadalawang isip pa na banggitin sa akin. Napalingon ako sa kanya, nakakunot yung noo niya, nakatingin sa madilim na sulok ng sala. Nilingon ko kung saan siya nakatingin, pero napakamot ulo na nga lang ako. Ano ka ba naman? Wala naman eh. Sabi ko sabay turo pa sa kinaroroonan ng tingin niya. Ngumiti si Crystal pero parang pilit. May nakatayo kasing Boyoyong dun. Nanonood yata sa atin. Kulay green at saka pink yung buhok niya. Puting-puti nga yung mukha eh. Hindi mo ba nakikita, Junior? Napalingon ulit ako pero wala talaga akong makita. Wala namang tao, walang payaso. Pero ewan ko ba kung bakit biglang parang lumamig yung hangin sa paligid namin. Guni-guni mo lang yan. Ano ka ba naman? Nananakot ka lang yata eh. Sabi ko, pero parang hindi siya nakikinig. Mabanggit ko lang parang RJ na hindi ugali ni Crystal na mang prank. Hindi niya din ugali yung manakot. Itinuloy na nga lang namin yung laro. Pero mula nun, nagsimula ng banggitin ni Crystal ang pangalang Boyoyong ng mas madalas. Akala ko nga nung una, iniimbento lang niya, isang kaibigang imaginary. Pero unti-unti kong napansin na hindi siya mukhang nagbibiro. At doon na nga nagsimula yung hindi maipaliwanag na mga pangyari. Minsan, nagmemeryenda kami sa terrace ng bahay nila. Maganda yung tanawin. Doon kitang-kita yung malawak nilang hardin. May mga kalachuchi sa paligid at malayo sa kalsada kaya tahimik. Sa mesa, may 2 baso ng malamig na royal at isang pinggan ng suman na may asukal. Habang masaya kaming nagkikwentuhan, bigla na lang nawala yung ngiti ni Crystal. Tila may kung anong tumanggal sa saya sa mukha niya. Nanigas siya sa pagkakaupo. Hawak pa rin niya yung suman pero hindi siya gumagalaw. Sinundan ko yung tingin niya. Nakatuon yon sa isang bahagi ng bahay. Sa may lumang bintana. Crystal, oy, anong problema mo? Tanong ko pero hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang lumunok at bumaling sa akin pero hindi siya nagsasalita. Parang pinipilit niyang huwag gumalaw. Bumigat yung pakiramdam ko. Andyan siya ulit, Junior. Mahina niyang bulong. Napalunok ako. Hindi ko alam kung bakit pero parang gusto kong lumingon sa direksyon na tinitingnan niya. Pero natatakot ako. Yung payaso? Anong ginagawa niya? Tanong ko. Nanlaki yung mga mata ni Crystal at parang unti-unting nanginig. Dahan-dahan niyang inilapag yung hawak niyang suman saka mahigpit na kinuyom yung laylayan ng damit niya. May hawak siyang manika, Junior. Kamukha ko. Nanginginig niyang sagot. Napalunok ako lalo nang magwika siya uli. Sinasakal niya yung manika na kamukha ko. Pakiramdam ko biglang lumamig yung hangin. Napadikit ako sa upuan. Parang nagmamime siya. Sinasakal niya yung manika habang tinuturo ako. Nakangiti siya pero nakakatakot dahil kitang-kita ko yung dilaw niyang mga ngipin na bulok-bulok pa. Nanginginig na wika ni Crystal. Napatingin niya ako sa kanya. Nangingilid na yung luha niya. Crystal, wala namang tao dyan. Guni-guni mo lang yan. Pagpapakalma ko sa kanya pero hindi siya nakinig. Nanatili siyang nakatitig sa lumang bintana. Parang hinihintay kung ano man yung susunod na gagawin nang nakikita niya. Simula nun, naging mas madalas na ang pagkakataong bigla na lang siyang titigil. Pero sa tuwing lilingunin ko naman yung tinitignan niya, wala naman akong nakikita. Isa nga sa hindi ko makakalimutan yung isang gabi habang naglalaro kami ng duck hunt. Bigla niyang binaba yung sapper gun at tumitig sa screen
Pero sa tingin ko hindi sa laro, kundi sa refleksyon ng likod niya. Junior, may nakatayo sa likod natin. Mabilis akong lumingon, pero wala naman. Andyan siya. Nakangiti lang siya. Parang inaabangan niya ako na tumingin. Napatindig yung balahibo ko. Hindi ko alam kung paano siya papakalmahin. Nagmamadali akong dinampot yung sapper gun at umakma pa na may binabaril sa likod. Ginawa ko yon dahil gusto ko sana mapangiti si Crystal. Pero pagtingin ko sa kanya ay parang lalo siyang nangilabot. Junior, itigil mo yan. Kasi baka magalit siya sa'yo. Nung marinig ko yon, medyo nangilabot ako. Akma na sana akong hahakbang para ilapag sa maliit na lamesa yung laruang baril. Nang biglang, parang may pumatid sa akin. Naramdaman ko pa na parang may isang malaking sapatos yung natamaan ko na naging dahilan kaya nadapa ako sa sahig. Pero hindi yung pagkakapatid sa akin ang talagang kinagulat ko, kundi yung tawa na narinig ko. Parang tawa na nakakaloko. Tawa ng isang payaso. Nakakakilabot yung tunog nito. Sigurado ko na hindi si Crystal yon dahil hindi siya ganun humalakhak. Nagmamadali nga akong tumayo at lumingon sa paligid, pero wala akong nakita. Junior, uwi ka na. Baka pati ikaw takutin niya. Binalot ako ng hilakbot ng mga oras na yon. Wala nga akong nagawa kundi umuwi na muna. Lumipas pa yung mga araw, lalong nagbago yung kaibigan ko. Yung dating masayahing Crystal, naging tahimik at matamlay. Hindi na din siya masyadong lumalabas ng bahay, kahit inaaya ko siyang maglaro sa labas. Ayoko, Junior. Baka makita ko na naman siya. Dumating nga yung panahon na kahit pumasok sa eskwelahan, ayaw niya na. Madalas siyang tulala at minsan bigla na lang siyang napapapitlag. Isang araw, nagpunta ako sa bahay nila para maglaro. Pinapasok naman ako ni Tia Elma. Nasa kwarto lang si Crystal, Junior. Nagkulong na naman. Ayaw lumabas, kahit para kumain. Kinabahan ako. Dahan-dahan akong pumanhik sa taas. Marahan akong kumatok. Nung una, akala ko walang tao. Baka tulog si Crystal dahil sobrang tahimik. Pero nang muli na sana akong kakatok, Umalis ka na, Junior. nagulat ako. Hindi yun boses ni Crystal. Nanigas ako sa pagkakatayo sa harap ng pinto. Kaninong boses yun? Parang galing sa ilalim ng lupa. Wika ako sa sarili ko. Nang biglang, Junior, please, umalis ka na. sa pagkakataong yon, si Crystal na yung nagsalita. Ha? Bakit, Crystal? Ano ba talagang problema mo? Ayoko nang makapaglaro sa'yo, Junior. Hindi na tayo friend. Wika niya sa akin. Nagulat ako sa sinabi niyang yon. Napayuko ako. Bukod sa takot, nakaramdam ako ng lungkot para sa kaibigan ko. Sa mura kong edad, hindi ko alam kung anong pwede kong gawin. Umuwi ako na malungkot. Lumipas nga yung ilang araw mula nang huli kong puntahan si Crystal. Gumising nga ako isang araw at nakita ko si Tia Elma na nasa bahay namin at kausap si nanay. Alam niyo 'di ba, marami na akong inalagaan na bata sa buhay ko. Pero wala pa akong nakitang katulad ni Crystal. Nung una ko siyang makilala, napakabibo niya. Lagi siyang tumatakbo sa loob ng bahay. Mahilig kumanta. Hindi ko alam kung anong nangyari pero dumating yung panahong bigla siyang nag-iba. Hindi na siya tumatawa. Hindi na lumalabas ng kwarto. At ang pinaka nakakatakot, parang may kung anong bagay na nakikita siya na hindi nakikita ng iba. Manang Elma, andyan na naman siya. Bulong niya sa akin isang gabi. Kahit anong pilit kong tanungin kung sino ang tinutukoy niya, hindi siya sumasagot. Ang ginawa niya lang, itinuturo niya yung isang sulok ng kwarto doon sa tapat ng lumang aparador na may malaking salamin. Lagi kong pinipilit sa kanya na wala namang tao roon. Wala naman kasi akong nakikita, pero yung titig ni Crystal, para bang may isang nilalang na nakatayo sa dilim. Nagmamasid sa kanya. Hindi na siya pumasok sa eskwelahan ng halos isang linggo. Nag-alala yung mga magulang niya. Dinala namin siya sa isang espesyalista sa Maynila, isang child psychologist na may sariling klinika sa isang mamahaling ospital. Isang oras nilang kinausap si Crystal at nang lumabas yung doktor, halata yung pag-aalinlangan sa mukha nito.
Wala naman akong nakikitang problema sa bata. Sabi niya sa mga magulang ni Crystal. Physically, she's fine. No signs of trauma. No neurological issues. Pero, Dok, ba't siya nagkaganyan? Tanong ng tatay niya. Bakit parang may nakikita siyang hindi namin nakikita? Huminga ng malalim yung doktor. Sa tingin ko, ito ay isang kaso ng Schizo-Imaginary Companion Syndrome. Hindi ito pangkaraniwan pero may mga bata na nagkakaroon ng matinding attachment sa isang imaginary na bagay. Sa ilang kaso, nagiging delusional sila. Naniniwala silang totoo yung nakikita nilang yon kahit wala namang nakakakita. Nagkatinginan nga kami lahat nun. Kailan po ba ito mawawala, Dok? Tanong ng nanay niya. Depende po kasi. Kadalasan nawawala ito habang lumalaki yung bata. Pero may mga kaso ring tumatagal ito kung masyado siyang naniniwala sa kanyang nakikita. Ang payo ko, huwag niyong ipilit na hindi totoo yung nakikita niya. Mas mabuti pang unawain siya kaysa takutin o kontrahin. Pag uwi namin, mas lalo kong hindi mapakali. Wala namang kasing history ng sakit sa pag-iisip yung pamilya ni Crystal. Kaya hindi ko talaga alam kung bakit bigla na lang siyang nagkaganyan. At kung totoo nga yung paliwanag ng doktor, bakit parang may ibang presensya sa mansyon? Isang gabi kasi, nasa kwarto ako ni Crystal. Ayaw niyang matulog ng mag-isa. Kaya naglagay kami ng kutsyon sa tabi ng kama niya. Manang, Bulong niya sa akin habang nakahiga. kapag nakikita ko ba siya, ibig sabihin ba nun baliw ba ako? Napaiyak ako sa tanong niya. Napakabata pa niya para mag-isip ng ganun. Hindi, iha. Mahinahon kong sagot. Baka pagod ka lang. Kapag nakatulog ka, baka mawala rin yan. Huminga siya ng malalim at pumikit. Akala ko makakatulog na siya pero ilang saglit lang. Bigla siyang napabangon. Nanlilisik yung mata niya sa dilim. Huwag mong gawin yan. Kinilabutan ako. Crystal, ano yan? Tinawag ko siya pero hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang tinuro yung isang sulok ng kwarto. Sinundan ko yung direksyon ng kamay niya. Sa harap nga ng aparador. Ano bang ginagawa niya, Crystal? Nanginginig kong tanong. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Namumula na yung mga mata sa takot. Manang, dumidikit siya sa salamin. Parang gusto niyang lumabas. Yun yung huling sinabi niya sa akin habang nakayakap siya sa braso ko. Lumipas yung ilang minuto, nakatulog na din naman siya. Kinabukasan, hindi na siya lumabas ng kwarto. Hindi na siya kumakain. Hindi na siya nagsasalita. At kagabi nga, narinig ng mga magulang niya na humahagulgol sa kwarto si Crystal. Sinubukan nilang pumasok pero nakakandado yung pinto. At nang mabuksan nga namin ito, Napatigil si Tia Elma sa pagkikwento. Napayuko siya at tila mahinang humikbi. Kinabahan ako. Kung anumang sasabihin niya ay sa tingin ko hindi ko magugustuhan. Tumingin siya sa amin ni nanay at nagwika. wala doon si Crystal. Sarado yung mga bintana at imposibleng tumalon siya mula ron. Hinalughog namin yung buong bahay at maging sa labas hindi namin siya nakita. Agad na tumawag ng tulong sa mga pulis at barangay sila sir at ma'am pero wala talaga. Wala din namang tumatawag para humingi ng ransom kung sakaling dinukot si Crystal. Halos baliktarin namin yung buong kwarto pero wala kaming nahanap. Bukod sa ilang hibla ng buhok na kulay pink at kulay green at ang lumang aparador nga na nakabukas. Sa pagtataka nga namin walang laman. Nang marinig ko nga yung mga sinabi ni Tia Elma, otomatiko akong napatakbo palabas ng bahay. Kumaripas ako papunta sa mansyon. Natatandaan ko pang umiiyak ako nun. Pero nung dumating ako sa bahay nila, hindi din ako nakapasok dahil may mga pulis sa loob. Lumipas nga yung mga araw, hindi na talaga natagpuan si Crystal. Naging urban legend, lalo pa nga sa mga batang pasaway dito sa amin na kung hindi sila magtitino, may kukuha sa kanila. Sa tuwing naririnig ko nga ito dati, hindi takot yung nararamdaman ko paring RJ, kundi galit. Hindi kasi naging pasaway na bata yung kaibigan kong si Crystal. Hindi niya deserve na kunin
ng masamang payaso.